between the dimensions, releasing the spirit. So, how can we release our spirit of living, connected into sa living dimensional. So, makikita natin mga kapatid kung paano natin ma-release yung ating mga spirito. Is it good or bad? It is for 6th dimension or 5th dimension. So, depende kasi sa atin mga kapatid. Kasi ngayon, nangyayari talaga, kahit nasa third coming ka, nag-manifest po yung living dimensional na pinuputs ng prophet. Amen. Nakaraan lang, meron kaming pinuntahan, kinausap. Mga kapatid, at sa panahon namin kinakausap ako, naaalala ko rin yung mga kapatid natin dito na rin mag-aatin. Tinutulak talaga ako ng word na nakausapin sila once and for all, mga kapatid, para magkaroon ng linaw. At ganap lang ako ng pagkakataon kasi wala pong mawawala sa isang mabuting pag-uusap. Amen. So, sabi ko nga doon sa kausap ko kahapon, nag-uusap po ng maayos, hindi po natin ipangibabaw yung ating mga gustong mangyari. Dahil both sides, magkaiba po ang versions. So, that is from the beginning. Sabi ko nga kay-spell lang tanggawin namin. Sabi ko, talagang nangyayari ang 5th dimension sa buhay ng tao. Since the beginning kasi, ang nature kasi ng ang human spirit, even the terrestrial beings, the human body, human soul, human being, human spirit, ay mag-justify sa kanyang sarili at magturo sa iba na mali sila, hindi ako ang mali sila. So, kaya makikita mo yung tao kapag kinakausap mo, mga kapatid, dinidepensa talaga ang sarili. Wala akong nakitang tao. Kaya sabi ko nga, kailangan ang wisdom ni Solomon. Kasi yung wisdom ni Solomon doon sa babae, pumayag yung tunay na nanay doon sa bata na kahit siya mawalan ng anak, basta buhay lang yung bata. Amen. So, mayroong malalim na kahulugan doon. Di bali mawalan ka, basta na nanatiling buhay ang bata. At pinrich ng prophet yan. Ang bata doon, mga kapatid. Sabi ng prophet, kayo ay nagpuproduce ng babies. Yes. So, ang babies doon, mga kapatid, ay ang word sa buhay natin. So, yung word, yung manifestation ng word, di bali, mawalan ka ng kredibilidad sa paningin ng tao, mawalan ka, ikaw kasi yung nagpakumbaba, ikaw kasi yung nagsisorry, ikaw kasi yung lumapit, mga kapatid, di ba, mawalan ka, basta manatiling buhay lamang ang bata. So, transforming between dimensions, ano natin ito mga kapatid, so, nakikita natin, representation talaga ng dimension is eagle. Eagle po yan. Nakaharap lang. Hindi po yung owl. Eagle po yan. Ano lang siya. Parang nakaharap siya. Papalipat na. So, nilagay ng prophet yan para transform kasi into dimension. Sabi nga ng Lord, be transformed by the renewing of your mind. So, yan. So, yan po ang pinapakita na nasa bato siya. Kasi pag ang agila kasi pag makapal na kasi yung kanyang pantuka, inaano niya sa bato yan, hinahasa. At napakahirap sa kanila yun, masakit yun, pero hinahasa niya yung kanyang pantuka, mga kapatid. So, that is representation that the rock is the revelation. Alright? Jesus said, I will build my church upon this revelation. So, we are the church, and we build into the rock, na sabi ng Panginoon, ang sino mang tao na nakikinig ng aking mga salita at tinutupad ang mga bagay niyaon, siya ay nahalintulad ko sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay babaw sa bato. Amen. So, Genesis chapter 18 verse 11, sabi po ng Bible, Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Is anything too hard for the Lord? Sabi ng 14, At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Sa verse 20, chapter 20, verse 2, and Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister, and Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. So, dito sa ating nababasa, sa Genesis chapter 18, verse 11, sa chapter 18, naroon ang conversation ni Elohim, ng God, at saka ni Sarah, at saka ni Abraham.
So, sa kanilang conversation, ang sabi ng Lord, magkaroon ka ng anak, Sarah, sa pamamagitan mo lalabas ang isang pangakong anak. Amen. Alright? Pagdating sa 20, at kung papansin ninyo mga kapatid, hindi lang natin, kung babasahin yung book of Genesis chapter 18, si Sarah during that time is 90 years old na po siya. Pero pagdating sa chapter 20, verse 2, isang 90-year-old, si Abimelech na hari, mga kapatid. Look at that, ha? A 90-year-old woman, ito ang hari. Alam naman natin ang hari, gusto niya yung magagandang babae. At inaasawa during the time, inaasawa ng hari ang magagandang babae. Hindi sila pumipili sa paningin nila, hindi nila gusto. A 90-year-old, nagustuhan ni Haring Abimelech si Sarah. So there is something behind that, mga kapatid. Hindi po pwede na si Sarah, isang kulubot na babae, magustuhan ng hari. Mm-hmm. Pero dito makikita natin isang transformation sa buhay ni Sarah when God said, you have a son, meron pong transformation sa dimension sa buhay nila. Bumalik po sa kanyang katauhan si Sarah, ang sabi po ng prophet, into a 20-year-old woman. From 90 years old, nag-transform ang kanyang katauhan into 20 years old. If you look at that in the Bible of Book of Job, si Job, na-damage talaga siya dahil ang sabi ng Bible, ang kanyang bukol mula sa ulo hanggang sa talampakan at ang kanyang katawan ay kinain ng uod. Pero nung mapanagumpayan ni Job, meron pong transformation ng dimension. Ang sabi ng Bible, si Job ay bumalik ang kanyang kutis bata. Amen. Kutis bata. Ay alam niyo naman po ang kutis bata. Never been touched, never been kissed. Yung kutis batang lumabas, mumula-mula, na pag inamoy mo, napakabango. Kahit hindi siya mag-toothbrush, pag inamoy mo yung kanyang bibig, talaga naman, kahit saan mo amoy ng bata, mga kapatid, huwag lang yung pupo niya. Amen. But there is a transformation upon that time. Si Job ay nagbago, si Sarah ay nagbago, si Abraham ay nagbago. Kaya, sa buhay natin, hindi po, hindi pwedeng hindi mangyari ang mga bagay nito kung meron gustong iparating ang Panginoon sa atin. Huwag tayong mag-transform doon sa, kasi merong transformation ng increase at decrease. Mm-hmm. Huwag tayong masaktan kapag meron po akong mabibitawan. I have not personalized the word because we speak about transforming up in the dimension. Right. Kasi merong demerit at saka merit. Huwag niyo. Pag merit, mga kapatid, ang transformation, like Job, like Abraham, like anybody in the book of in the Bible, ang merit, mga kapatid, yung pagtaas ng kanilang transformation from 50 to 60, 60 to 70, until 100. Sabi ng Lord, magbubunga sila from 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Hindi from 60 to 40. Bibigyan ko kayo halimbawa. Kasi sa buhay natin, merong transformation. Kasi sabi ng prophet, alamin ninyo kung anong dimension ng kumikilos. Right. Kung merit o kaya demerit. Pag demerit, wala kang ganang maglingkod sa Panginoon. Amen. Wala kang ganang magsamba, wala kang ganang magpuri, wala kang ganang asin. Alright? Are you with me? Amen. Pero pag merit, mga batid, pataas ng pataas ang relation mo sa Panginoon. Ibig sabihin, moving and moving and moving and moving From forward. glory to glory. From glory to glory. Hindi siya paatras, kundi siya. Kaya, mga kapatid, nakita ko kahapon sa aming kinausap, nung unang bukso namin, vibration talaga ng fourth dimension makikita mo, mga kapatid. Nung magkita kami, parang ibang kapatid yung aking nakikita. Punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng damdamin na hindi maganda. Pero nung patuloy kami nag-uusap, hinayaan ko lang silang magsalita. Sige, pakikinggan ko na salita ninyo. Nung
nagsalita na sila ng salita, siguro, mauubos na yung salita nila, ako ang nagsalita. Nung magsalita ako mga kapatid, makikita mo, nagsimulang na silang ngumiti. Makinig. Amen. Hanggang sa matapos, ay nakangiti, nakakatawa na. Amen. Kung matapos ang pag-uusap, nakakatawa na sila. Unlike nung unang bugso, talaga namang parang sinakluban ng mundo. Punong-puno. Punong-puno ng damdamin na hindi nakakabuti. So, dito sa transformation ng dimension, tingnan ninyo ha, we are still in the terrestrial beings, terrestrial realm. Meron pong merit and demerit dyan. Ha? Dati kung ang palakpak natin nakataas, ngayon nasa baba na. Demerit yan. Tama po ba? Sundan ninyo ako. Hindi natin pinipersonalize, pero ito ang makikita natin. Kaya, kung merit yun, ibis, ang pataas na palakpak, ay lalo siyang tumatalon. Kasi merit na siya. Pero pag demerit, mga kapatid, nasa third coming na, pero ang asta natin, pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, para tayong mga end-time message. Right. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Are you with me? Amen. Hindi po pwede yun. So, sabi ng prophet, sa ating binabasa, doon sa inferiority complexes, na yung three essentials, alamin ninyo, anong dimension ang gumagalaw sa inyo ngayon. Right. Para sa mabalance natin. Kasi ako, ngayon, mga kapatid, araw-araw, tinatansa ko ang aking sarili. Anong dimension meron ako ngayon? Hindi po pwede na lalo maghari at maghari yung fifth dimension. Hindi ako papayag. Ayun, me. Amen. Huwag niyong payagan ng fifth dimension, lalo maghari sa buhay mo. Malulugi tayo, masisira ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga nun sa atin, alalahanin, wala na ako na. Naisip ko, paano ko magbayad ng kuryente? Lord, God provides all our needs. Lain lang natin siya. Amen. Be faithful unto Him. Amen. Yun lang mga kapatid. Simple lang ang buhay na mananampalataya. Napakaganda. Transforming. Kaya, bantayan mo lahat tayo, hindi lang ako, lahat tayo. Maging asawa ko, mga anak ko, kayo tingnan ninyo yung dimension na kumikilos. Kaya ang tanong ng prophet, are you spiritual? Sometimes kasi nagiging carnal tayo. Amen. So carnal ay yung tinatawag na ang fifth dimension ay naghahari. 2 Kings 6:8, the king of Syria war against Israel and took counsel with his servants, saying, in such and such a place shall be my cup. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place. For neither the Syrians are come down. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him of, and saved himself there not once nor twice. So mayroong warning lagi. May mga warning ang Son of Man, may warning ang Son of God, may warning ang man of God, mga kapatid sa buhay natin. Kaya na ito sa ang prophet natin, warning ng warning sa atin bago nagaganap ang mga bagay-bagay. Di ba? Tama ba? Di ba ngayon makikita mo, mga churches, iba-iba ang problema, iba-iba eh. Sabi ko, hindi ko naman kinausap yung kapatid natin doon para tulungan lang yung pastor. Pumunta ako roon para tulungan ang mga tupa. Kasi ang mga pastor, mga kapatid, trabaho na namin ang magpakubaba sa aming sarili. Na mahalin namin ang tupa ng Diyos. Pakanin. Ang demands mga kapatid, masakit eh. Hindi na nakakain ng mabuti ang tupa. Hindi na nagagawa ang ministeryo. Sa madaling salita, yung fivefold na sinasabi ng Ephesians 4:11 ay hindi na napapatibay ang katawan ni Kristo dahil nagkukulang na sa kanyang responsibility. Right. Amen. And then 6:11, therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing. And he called his servants and said unto them, will not show me which of us is for the king of Israel? And one of his servants said, not my lord, O king, but Elisha the prophet that is in Israel. Tell the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. So, the prophet told us about everything. There is warning. Kaya bago nangyayari ang lahat ng mga bagay, nagtutusok tayo inferiority complexes. Amen. Kasi mayroong mga darating talaga sa buhay natin na magiging inferior tayo. Alright? Naaawa sa sarili, nagmamalaki sa sarili. Pag may nagagawa sa church, nagmamalaki sa sarili.
Pag walang nagagawa sa church, nagmamaliit sa sarili. Right? Amen? So, meron ka mang nagawa o wala. Party ka ng katawan, hindi mo lang nakikita at napapansin maliliit na bagay na nagawa mo sa gawain ng Panginoon. Alright? Amen. Hindi siya amen. Amen. So, sa madaling salita, tingnan nyo lang, alamin nyo lang ano ang ministry meron tayo. Kahit man lang taga-tiklop kayo niya, ministry kayo yun. Kala nyo ba? Right. Yung taga-tiklop ng sapin ng upuan, taga-punas, taga-ayos, taga-libos, taga-ayos ng hagil. O makikita mo yung mga young people responsible parenthood, makikita mo yun, nakatingin lagi sa Facebook ng bayan. Baka may mga agyo-agyo na dyan. Ganyan ang mga young people na responsible. Hindi yung, ako yun, nandyan si pastor. Hindi ganun. You have the ministry. Meron tayong ministry. Pag linggo, pag tinitingnan ko, pagkatapos ko, tinitingnan ko lahat kung anong ginagawa. Umiikot ang mata ko mga kapatid. Diba, nakikita ko, nagugot ka ng mga nagtututlo. Diba, ibang ginagawa natin pag Sunday. So I hope na magkaroon tayo ng responsible sa house natin. This is our house. This is our home. Kaya yung bahay, parang sarap tirhan pag bahay malinis. Amen. Hindi totoo. Kaya, dahil yung sermon ko sa mga bata, yung CR, pinaka-importante yan. Kasi pag ako pumunta sa isang tahanan, ang una kong pinupuntahan, CR. Kasi doon nagre-reflect ang pagkatao natin. Diba si Alvin, nung pumunta siya, sabi niya, ganda naman, pastora, nung pumunta kami ito, butas-butas, yung kulit, yung pinto, yung dito, ngayon, ang ganda na. See? So, sa madaling salita, mayroong transformation. 14, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, 2 Kings 5:14. Ito yung sinaaman, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Sinaaman ay nag-dip doon sa water sa river of Jordan, at nagkaroon siya ng transformation, at ang kanyang katawan, ang sabi ng Bible, ang kanyang laman ay nagkaroon ng isang batang laman. And he returned to the man of God, and he and all his company and came and stood before him, and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessings of thy servant. Look at that. If there is transformation, there is a blessings. Pag nag-transform tayo into a higher level of responsibilities, higher level of revelation, there is a blessings. Amen. John 8:58, Jesus said unto them, Verily I say unto you, before Abraham was I am. Then took they up stones to cast out him. Hallelujah. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Look at that. Jesus hid himself. Dumaan siya, hindi siya nakikita ng mga tao, pero dumaan siya sa gitna nila. Sabi ng Bible, babatoy nila, papatayin nila si Jesus Christ. Dahil sinasabi niya, bago pa man siya ang mga Abraham, ay naroon na siya na nga. Pero nung dumaan ang Panginoon, hindi nila nakita ron, hinahanap nila. Transform it into the dimension. Look at that. Ang man, na-experience ko yan. Sinabi ko na yun mo, malaking patutuko sa mensahe. Kasi pinatunayan talaga ng mensahe. Bago pa lang sa mensahe, sinabi ko pinatutuko na yung motor ng theory mo. Motor ng Nico, dyan sa Kumagil, yung binangga ko yung tao. Tumagos pala ko, tao may hawak na karton. Sa gitna ng Kumagil, wala pa yung 60 km per hour niyan dati. Ang takbo namin dyan, 100, mahina, mabagal na. Kaya pag si Ubay sumasakay sa akin, bumababa na yung kanyang roadman. 100 pa lang, minor na yun. Pinumbo ko yung tao na katayo na. Sapul mga kapatid, kung nakita ko yung katawan niya, dumaan sa akin ng ganun. Ang nakasaksi, yung mga nakasakay sa jeep, tingin sila sa akin, ang laki yung mga mata niya. Ganun sila ng ganun. Kasi akalain nila mga kapatid, kapag tinamakan ko yun, siyempre, tutumba mo yung motor, tatalsik ka, pagkatapos yung tao, binangga mo, tatalsik din, talas kami masasagasaan ng mga nakasunod sa amin, dahil 100 km, hindi mo basta-basta magpiprenohan yan, pagkatapos mamamatay kami dalawa, yun ang ini-expect nila. Pero ang in-expect nila ay hindi nangyari, mayroong transformation, namangha sila lahat, tumagos ako, yung tao nakatungangan din ng ganun, hindi rin siya makapaniwala. Lahat ng mga sumusunod sa aking sasakyan ay huminto. Look,
kung papansinin mo, pinatutuhanan ng mensahe sa buhay natin kung gaano katotoo. And I keep that testimony. Iingatan ko yung testimony ko eh. Oh, testimony mo, na-hold up ka, hindi ka pinatay ng hold up, testimony kaya yun. Kasi ngayon, no-hold up, pagkatapos yung hold up, pinapatay. Kaya lang, parang, bakit ako na-hold up, Lord? Kasalanan mo, bakit ka na-hold up? Maalis ka na rin aral. Yan ang trabaho yung pastor. Hindi, tingnan mo kung anong sinasabi ng word man sa dahil bago pa mangyari ang lahat ng mga bagay sa word man. Sinabi ka na ng bagay. Sabi ng prophet, I'm being of the word, or I'm being of God, Jefferson 1964. And God in man, and entithed himself. Joel 2:28, we find out, he said, I will pour out in the last days. Pour out what? The Spirit. Now when it said, here that he emptied himself or poured out, now we would think like this, that he vomit up the English word of emptied or poured out from him. See, something went out of him that was different from him, but the word kenos in the Greek word does not mean that he vomit up or some. His arm went off or his eyes went out, another person. So, dito natin ba, he entitled himself. Pag sinabi mo entitled, ibinigay o nagkaroon siya ng katawan o yung katawan mo ay nagiging katawan niya, siya at ikaw ay isa. So, merong transformation about that. If God is in you, there is an transformation. Acts 8:38, sabi ng Bible, and he commanded the chariot to stand still, and they went down into the water, both Philip and Enoch, and he baptized him. We are speaking about transformation into dimension. Amen. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw no more, and he went on his way rejoicing. In verse 40, but Philip was found at Azotus, and passing through he preached in all the cities till he came to Caesarea. Look at that. From eunuch, napunta sa Azotus na lugar, at napsumpungan niya kanyang sarili na nagpipreach na, at ang sabi ng iba mga kapatid, from that place, at doon sa lugar nagpipreach si Philip, ay kung ating papansinin, miles away. Miles away. So, ibig sabihin, transformation into dimension, kung ating papansinin, ating titingnan maigi mga kapatid, merong kaganapan sa buhay. Alright? Pero merong ito malakihang transformation to, pero merong maliliit na transformation na hindi natin napapansin. Yay. Amen. Oo, totoo. Sa buhay natin, magmasid. Sabi nga dito, di ba? Self-realization. Kasi pag nagkaroon ka ng self-realization, huwag sana makita mo yung negative. Right. Dapat ang makita mo yung maliliit na ginawa ng Lord, yung dimension na kumikilos sa'yo sa buhay mo during the time na nagsa-self-realization ka. Pero ang problema mga kapatid, ang tao, pag nag-self-realization, ang nare-recognize yung negative na bagay. Right. But I want to say that transformation into the dimension, pag nag-self-realization ka, makikita mo how good it is. How good He is. Gaano kabuti ang Lord. Now, masasabi mo, God is so good. God is good. Sumasagot ng tao all the time. All the time. Talaga ba? Amen. Tinatanong yan ni Don Moe, God is good. Sabi ng mga tao, all the time. Talaga nga ba? All the time. Negative, positive. Pero pag negative na ang nangyayari, dimension ng negative ang nangyayari, ano ang nasasabi ng tao? God is not good. Totoo ba yun? Hindi. Kasi pag negatibo na ang nangyayari, hindi na masasabi ng tao na God is good eh. Pag positibo ang nangyayari sa buhay natin, nasasabi ng tao, God is good. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Parang tumatagos yung salita eh. Barahin nyo. I-absorb natin. Now, how can we say God is good? Every time lang ba na may positibong nagaganap?
If there is a blessings, hindi dapat. Sa lahat ng oras, God is good. Kaya nga sinasabi natin all the time. Amen. At sinabi ni Don Noel all the time. Sa sagot ng tao, God is good. Sana, yun ang mangyayari all the time. Maintindihan natin. Fifth seal, sabi ng prophet. See, the man when he dies, he doesn't change his status. He doesn't change his makeup. See, look, when Saul had backslide and there was no prophets in the land, he couldn't understand what to do. He was up against it. He was going to battle. He went to the witch of Endor. Now, just the blood of bulls and goats and could do this. And she called up the spirit of Samuel. And when Samuel came up, there he stood in his prophet robe. Not only that, but he was still a prophet. Yung dyan, yung laman niya. Yung dimension kasi ng mga patay, dimension ng mga wala na dito sa terrestrial, pwede nating makommunicate, mga kapatid. Pero iba ang kanilang dimension sa dimension ng terrestrial. Kaya nga, ang dimension ng terrestrial at dimension ng, sabi ng 1 Corinthians, ang kaluwalhatian, the glory of the terrestrial is another to the glory of the celestial. Amen. Alright? So, dito, may communication. Si Saul, gusto niya makausap si Samuel, then nakausap niya sa pamamagitan ng witch. Ano yung witch? Magkukulang. Mga manghuhula. Then, anong nangyari at nagaganap? Nakausap niya, but the prophet, hallelujah, is still a prophet. Look at that. He's still a prophet. Even, nandun siya sa another dimension. Kaya ministry pala dito, pastor ako ngayon, pag pumunta na ako doon sa another dimension, into the 6th and 7th dimension, I am still a pastor. Because Right. that is the anointing of God. Amen. Pero yung ministry ko doon, iba na. Alright? Kaya sabi ni Brother Branham, dala-dala niya yung mga believers niya eh. Kaya pagdating doon sa 6th dimension, magkikita tayo. Ang tawag niyo sa akin, Pastor Lloyd. Why? This is the ministry, our ministry in this land. That is our ministry in this earth. Amen. That is our purpose. I come here to become a pastor. Then when I go back to the 6th dimension, my ministry is still my ministry. Sabi ng Bible, ang prophet ay still a prophet in that dimension. Nag-prophesy pa siya eh. Yes. Bukas po, Saul, sasama ka sa akin kasama ng iyong anak na si Jonathan. Mamatay ka. Sasama ka na sa akin. Look at that. Even in the 6th dimension, the prophets prophesy. The future home, sabi ng prophet, death doesn't change you. Death only changes your dwelling place. See? Ang kamatayan ay hindi magbabago sa iyo, ang kamatayan ay magbabago lamang ng inyong kalagayan sa buhay. Kasi bakit? Babalik ka sa lupa. Amen. Remember Samuel when he was dead and been buried for 2 years. He was in paradise and the witch of Endor called him up and Saul recognized him and she said too and fell upon her face. He hadn't changed one bit. He was still the same Samuel after being dead 2 years and he was still a prophet. Look at that. That is a transforming of dimension. Even si Prophet Samuel nandun na sa 6th dimension, he is still a prophet of God. Amen. Kasi sabi ko nga sa tao sa bugabon, huwag ninyong galawin ang lingkod ng Diyos. Si David, hindi niya pinatay si Saul dahil pinahiran siya ng Diyos ng langis. That's not my anointed and to my prophets no harm. Ang magsalita ka sa pastor, ang magsalita ka sa lingkod ng Diyos, meron kang consequences nangyayari. Amen. Meron. Tinitiis lang ng tao, pero hanggang kailan nila titiisin yun. Amen? Pero pag nag-prophesy na, kaya nga nag-iingat kayo, sabi ko sa mga kapatid, yung pastor ninyo, pagpasensyahan ninyo. Dahil siya ang pastor na ibinigay sa inyo. Amen. Hindi po sagot yung mag-alsabalutan tayo at mag-rebelde sa ating pastor. Sabi ko sa kanila, ang na-recognize ng body, kung ngayon hindi pa tayo nag-uusap, sige lang, tuloy kayo. Huwag kayo mawala sa fellowship, huwag kayo mawala sa ministry, huwag kayo mawala sa mensahe. Pero ang aming punto rito, ang aming pulso ay ibalik kayo sa inyong tatay. Amen. Amen? So yun po, reconciliation. Praise God. Who is the Melchizedek? Hindi ito masyadong mahaba ng teaching.
Kaya nga, sundan nyo na ako para ma-absorb niyo yung transformation. Then after you recognize the very word of God was eagle food. Ganda. Kaya eagle yung pinakita. Eagle food. Then you left the other thing. You have then been formed into the living image of the living God. Look at that. When after you recognize the very word of God, when you recognize your message in your day, that was the eagle food. Because we are the eagles. Then you left the other thing. Iiwanan mo yung ibang bagay. Then you have then been formed into a living image of the living God. So mag-transform ka into the image of the living God. Magka-transform ka into the attributes of God, attitudes of God, characters of God, whatever, mga kapatid, pupunta ka ron sa nature ng Diyos. Amen. You heard from your theophany, if this earthly body be dissolved, we have one waiting. You see, is that right, Brother Branham? All right, let's take a couple of eagles and look at them for a few minutes. There was a man named Moses. Everyone knows that the prophet is called the eagle in the Bible. Brother Branham, meron siyang prophetic eye because the Laodicean church age, ang anointing doon is the eagles. The eagle. Sapagat meron siyang prophetic eye. Look at that. Meron transformation. If this body dissolved, hindi po nawawasa ka, hindi nawawala, kundi mga kapatid, merong dissolving ng mga bagay na hindi mabuti sa buhay natin. Yan po ang sinasabi kong little transformation sa buhay natin. Ang dakilang himala ay hindi yaong mga patay bumangon. Ang dakilang himala hindi yung lumakad ng lumpo. Ang dakilang himala that you are transformed into another dimension. There was a prophet named Moses, and one day God called him and would let him go over the land, and he died on a rock. Namatay siya sa bato. And angels took him away and buried him. There was another man, eagle. Didn't even have to die. He just walked across Jordan and God sent a chariot. Si Elijah yan, mga kapatid. And this robe of flesh dropped and rise and caught the everlasting prize. 800 years later, in Mount of Transfiguration, there stood those two men. Moses' body had been rotten for hundreds of years, but here he was in such a form till even Peter, James, and John recognized him. Amen. If this earthly tabernacle be dissolved, there is life after this life. Si Moses and Elijah, iba-iba ang nangyari sa kanila. Si Elijah ay nawala at kinuha ng chariots, at yung rope niya, mga kapatid, ay pinunta doon kay Elisha. Then si Moses ay nilibing ng anghel. But in the Mount of Transfiguration, when Jesus transfigured, mga kapatid, nagbago siya, nag-appear po si Moses and Elijah. Yan po ang transformation, yan po ang dimension, mga kapatid. So makikita natin ang dimension sa buhay. Kaya nga, watchful every day. Amen. Tingnan ninyo anong dimension ang kumikilos. Is it celestial dimension o terrestrial dimension? Pero hindi ko sinasabi na kalimutan niyo yung terrestrial dimension. Gumagalaw ang ating terrestrial dimension. Pero kontrolin lang natin siya. Alright? Amen. Amen? Siguro mga ilan na lang to. Who is Melchizedek, 1965. Also let us notice another prophet one time by the name of Samuel. He was a great man, he was a prophet, and he died. About 3 or 4 years later, the king got troubled. That was before the blood of Jesus Christ. Yung kanina ito nga, ang wind dito sa yelo. And when the witch saw him standing up, she said, I see God raising up out of the earth. Yung witch nakita niya sa Samuel, nakita ko ang Diyos na lumabas o tumayo out of the earth. Amen. So makita dapat natin, kaya sabi ni Paul, seeing the unseen thing. Kaya nga nagbati si Brother Branham to the Visible. to the visible audience and invisible audience. So yung unseen thing at saka yung seen things gumagalaw sa buhay natin. Kaya ginano ni Brother Branham to the invisible audience. Tinagilid niya ng kunti yung kanyang bagay. Good morning to the invisible audience. Yes. Kahit man ilan tayo rito, mga kapatid, ilan lang ba tayo? 7. Ito? 2, 3, 7. Ito. 7.
Pero meron tayong hindi nakikita sa ating mga mata na kasama Amen. natin. Amen. They are theophanies. They are in the theophany world. But they are here. Nandito sila. Kaya na binati sila ni Brother Branham to the unseen o to the invisible audience. Are you with me? Amen. Nakikinig sila ng mensahe. Right. Sa visitation kay Brother Branham, nandun si Brother Branham, nung mapunta siya ng 6th dimension, nakita niya si Brother Branham, pinapangaralan niya ang mga tao roon, yung mga theophany doon, pupunta rito sa lupa, sinasabihan siya kung paano ma-born again, paano maganito, paano maganyan, mga kapatid. Kaya nung dumating sila rito, nakikinig lang sila, they are waiting to pick their bodies. Amen. Nagantay lang sila, makakuha din sila ng katawan at kagaya ng katawan nyo. Sabi ng prophet, nandito, drop lang sila ng drop. Hinahanap nila ang katawan nila. Yung prepared body para sa kanila. Prepared family para sa kanila. Amen. Sinuri ko napunta sa No. Mona pamilya. Si Brother Toby napunta sa Wanis. Ngayon lang, sa Inchik siya napunta. Si Ate Noriko. Ako napunta ako sa Bombay. Bombay, lolo ko. Bombay, isa. Babaho. Babaho mo dyan. Amuin nyo kahit lahat ng katawang to. Mga to. Okay. Melchizedek, sabi ng Bible. And after the man had been dead, buried, and rooted in the grave, here he was standing there in the cave. Nabaho lang hininga mo yan. Fasting ako eh. Fasting ba kayo? Amen. Naamin ko, pag ang tao gutom, walang mabangong hininga. Kumain ka bago umalis eh. Hindi ka nag-fasting, no? Sino hindi nag-fasting? Ito, binag-fasting ka? Hindi. Brad, magkakasala ka. Lumalaki ang katawan mo. Dapat mag-fasting ka. Huwag ka kumain mamaya tanghal na hapunan, ha? Kumain ka ng Bumagdamag. almusal at saka, tanghalian. Bukas ka na kumain ng umaga. Pag hindi kumain ka mamaya, mabibilaw ka pa. After the man had died, buried and rooted in the grave, he was standing there in the cave that he was prophet's robes on. Kakain ako mamaya. He was still a prophet kasi nagpasting na akong tanghali. Though he was gone from his body, see, he had become here and was part of that word. And he entered from the flesh, like back into the body that had been prepared for him before the foundation of the world. He entered into the theophany, which was the word. You get it? Sabi ng prophet, that's where all believers go when we return from here. So speaking about dimensional. Then in that form, the veil is lifted. You see, you are the word. Also, when you enter into them, we are the word. We are the children. We are the one. Make a brighter day. Let's start giving. He changed himself. He poured himself into another mass, into another form. You change. Alam niyo mga kapatid, makinig kayo. Mag-change tayo into another form, into another mass. Sabi ko kanina, merit at saka demerit. Huwag tayo mag-form into demerit things. Nakakaano eh. Para pag ikaw ang pastor, pag nagmamasid kayo, yung people na ito, demerit ang nangyayari dito. Itong kapatid na ito, demerit ang nangyayari dito sa araw na ito. Itong linggong ito, itong buwan na ito. Bakit kaya? Anong problema nito? Siguro sinakluban na ng human spirit ito. Amen? So, hindi nakita. Dapat makita mo. Dahil tinuruan tayo ng prophet, tingnan ninyo kung anong dimension ang gumagalaw sa buhay natin. Amen. Amen. It was himself. You get himself, poured himself into the people. Christ in you. Look at that, mga kapatid. It's not another person went out of him called the Holy Spirit, but it was he himself. Siya yun. Nasa iyo. Christ in you. Sabi po ng prophet. How beautiful, how wonderful to think God pouring himself into the human being, into the believer. Isipin nyo na lang kung paano ang Diyos nasa iyo. Lalakas ka na eh. Pour out, it was a part of his drama to do so. God, all the fullness of the Godhead bodily was in this person. Look at that. Fullness of the Godhead nasa iyo.
daig mo pa yung anak ni Noynoy Aquino. Wala namang anak yun. Jesus Christ, He was God. And God alone, not a third person, or second person, or first person, but the person God filled in human flesh. Oh my Lord. So look at yourself. What dimension na nangyayari sa buhay mo? Pero pag nakafocus ang mata mo sa terrestrial, talagang manghihina ka. Amen. Oo, totoo. Kaya nga, pag nakafocus ka, money, 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 always money. Diba? Focus ka sa material, nangihina ka. That's right. Amen. Malaki ang epekto sa buhay mo. Amen. Hayaan natin ang blessings ng Lord darating. Darating at darating yan. Amen. Amen. So, yun po ang gusto kong ma-recognize. Transform into another dimension, mga kapatid. Notice all the glory that is God is in the Word. All the blessings that's in God is in the Word. Amen. All the blessings. It's hid to the unbeliever by tradition. Hallelujah. See that? I mean, but it's all in Christ. All that God was. He entitled Himself Kenos and came into Christ, and we into Christ are behind the veil. These are blessings. All the blessings that's in God is in the Word. And the Word made flesh. And the Word is us. Amen. Amen. Are you with me? And So that's all. Makita natin yung dimensional sa buhay natin. Is it terrestrial or celestial? Pag na-focus mo tayo sa terrestrial, palitan ninyo. Ibaling ninyo ang paningin. Kailangan i-balance natin, mga kapatid. Praise God. Yung mga pangyayari sa buhay natin. I am these terrestrial beings. Okay, kakain ako ng litsong manok, kakain ako ng ganito, kakain ako ng ganyan. Yes. But when God bless you in spiritual things, I don't believe na hindi ka rin i-bless ng Lord in material things. Amen. Kung alam mo ang kalagayan mo. That's right. Pero pag hindi natin na-recognize yun, there is something wrong with us. That's right. So, amen. Porque puri ng Diyos sa bagay na yun, mga kapatid. A simple word, few messages, but pinare-recognize ng propeta, ng Panginoon sa atin, kung paano ka-importante ang ministry ng propeta, let us recognize what dimension we have today. Amen. Amen. Puri ng Diyos. Alabahan natin ating Panginoon. Amen. Ay lahat, mga kapatid, sakto. 6:20. 7 ang labas ng kapatid ko. Kapatid ko. Kasi ito, ka naman. Sige.